sa paglubog ng araw at pagpatak ng dilim. Ang palaging tanong, ligtas ka ba? Mamili ka. Matatakot ka o matatawa? Takutin mo ako. Takutin mo ako. Magandang gabi sa iyo, Idol. Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating Takutin Mo Ako. Nakahanda ka na bang pakinggan ang ating kwento ngayong gabi? At kung nakahanda ka na, iyong pakinggan ang kwento ni Joyce. Magandang gabi po, Tito Pakito, at sa lahat ng tagapakinig ng IFM. Ako po si Joyce. Dito sa aming lugar ay may isang nilalang na kinatatakutan pagsapit ng gabi. Pag-alagala daw ito at talaga namang nakakakilabot. Tito Pakito, ganito po ang mga pangyayari. Tahimik naman noon dito sa aming lugar. Kung magkaroon man ng away ay bibihira o halos wala nga. Hindi namin inaasahan na ang ganitong klase ng nilalang pa ang siyang magiging dahilan ng pangamba at takot. Sa isang pagkakataon, si Aling Mercy, na kapitbahay lang namin, ay nagising ng mga bandang 1:00 ng madaling araw. Nagising siya sa ingay ng kanilang alagang pusa. Nasa sulok daw ito at nakatingin sa direksyon ng pintuan. Nagtataka daw siya dahil wala namang kung anuman sa pintuan. Sinubukang sumilip ni Aling Mercy sa bintana ngunit wala naman daw itong nakita rin. Nang lalapitan na niya ang alagang pusa, ay lalo pa itong nagagalit habang lumalapit siya. Lumingon siya sa kanyang likuran, ngunit wala siyang nakita. Sumilip ulit siya sa bintana at laking takot niya nang may makita siyang isang white lady na iika-ika maglakad sa labas ng kanilang bahay. Tumigil ito sa tapat ng kanilang gate at biglang humarap sa tapat ng kanilang bahay na animoy gusto nitong pumasok. Ayon kay Aling Mercy, ang itsura ng white lady ay nanlilisik ang mga mata nito, itim ang labi, at duguan ang mukha. May mahabang buhok at ang suot nitong damit ay kulay brown. Kaya naman simula noon
ay tinawag na ang babaeng iyon na White Lady na nakakulay brown. Classic. Dali-daling kinuha ni Aling Mercy ang kanyang alagang pusa at pumasok sa kanyang kwarto at nagtalukbong ng kumot. Mula sa kanyang kwarto ay naririnig niya ang pagkatok sa kanilang pintuan. Dahil sa takot, hindi na lang kumibo si Aling Mercy. Tumagal din ang pagkatok na iyon hanggang sa nawala na lang. Kinabukasan ng umaga, pagbukas ni Aling Mercy ng pinto, ay nakita niya ang kanyang asawa na si Mang Roger na nakahiga sa harap ng pintuan. Ginising niya ito at galit na galit si Mang Roger dahil katok daw siya ng katok kagabi at hindi siya pinagbubuksan. Kinuwento ni Aling Mercy ang nangyari, pero hindi naniwala ang asawa nito. Kaya iyan daw ang nangyari. Pinapak siya ng lamok. Classic. Isa pang pangyayari, Tito Paquito, ay nang makaranas si Mang Pekto na nagtitinda ng balot at penoy. Kwento ni Mang Pekto, isang gabi, habang siya ay naglalako, ay nakasalubong daw niya ang White Lady na nakakulay brown. Hindi pa niya alam nung una na ito ay isang multo. Sabi niya, nakita daw niya ang isang babae na iika-ika na parabang hirap maglakad. Inalok niya ito ng balot at nakatatlong balot daw ito. Nung sinisingil na niya ang babae, ay biglang tinignan daw siya nito ng masama at nakita niya ang duguang mukha. Kumaripas ng takbo si Mang Pekto. Nung una ay nakatayo lamang ang babae. Ngunit kinilabutan siya nang biglang nakita niya mula sa kanyang likuran na tumatakbo na ito at hinahabol siya. Magaling talaga ang balot. Pampatigas ng tuhod. Classic. Simula noon ay madami na ang bumiling balot kay Mang Pekto dahil mahusay daw ang mga balot nito na pampatigas ng tuhod. Classic. Kahit ang barangay hall namin dito Paquito ay hindi nakaligtas sa White Lady na nakakulay brown. Dahil sa sunod-sunod na pagpapakita ng White Lady na nakakulay brown, ay nagpasya ang aming barangay captain na magkaroon ng gabihang ronda sa mga oras na nakikita ang nasabing babae. Pinapasama ng mga tanod ang aming barangay captain sa pagronda.
Pero ayaw nito sumama at sa opisina na lang daw siya maghihintay na makaikot ang mga tanod. May chismis tungkol sa aming barangay tanod na ito ay baklush. Hindi nila ito napilit na sumama. Naiwan sa barangay hall ang aming barangay captain kasama ang 2 tanod at ang kanyang sekretarya. Nang paalis na ang mga tanod, ay nagulat sila nang may marinig silang isang sigaw. Isa pa. Dali-daling umakyat ang mga tanod. At maya-maya ay nakita nila ang aming barangay captain na nasa sulok at takot na takot. Akala ng mga tanod ay sa sekretarya galing ang sigaw na yon dahil boses babae. Yun pala ay sigaw pala yon ng aming barangay captain. Confirmed. Classic. Kaya simula noon, ang tawag na sa aming barangay captain ay Barangay Captain. O diba? Classic. Kwento ng aming kapitan, magsi-CR siya dapat noon nang may makita siyang isang babae na nakakulay brown na nakabigti sa loob ng banyo. Kaya siya napatili. Hanggang ngayon, Tito Paquito, ay may mga pagpapakita pa ang babaeng iyon sa aming lugar. Ngunit, hindi na white lady na nakakulay brown ang nakikita, kundi white lady na naka-fuchsia pink. May iba ding kwento na may nakikitang white lady na naka-rainbow. OA na yun. Classic. At ang aming barangay captain ay hindi na tumakbo sa eleksyon. Ayun, may sarili na siyang parlor. Ang tawag niya ay Barangay Parlor. Classic. Hanggang dito na lang, Tito Paquito. Maraming salamat sa iyo at sa mga idol natin. Ako po ang iyong tagapakinig, Joyce. Classic. At iyong narinig ang ating Takutin Mo Ako Story for the Night. Hanggang sa muli, mag-ingat ka sa iyong likuran.